Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 34th regular session is now called to order. Roll call please, Mr. Secretary. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen Cibriones, Honorable Mark Aris Pilwansing, Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso, Honorable Aris Manuel de Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Monte Alto, Honorable Pasita Sliviste, Honorable Leonilo A. Katipon, Honorable Donato Linato, Honorable Donato Armonfero, Honorable Ferilio Makasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Leonilo Katipon for our invocation. Ating ilagay yung ating presensya sa ating Panginoon, sa Diyos Amang nasa langit. Hinihiling po ng bawat isa sa amin at ng lahat pong miyembro ng Sangguniang sa pangunguna ng Vice Mayor na kami po sana inyong bigyan ng lakas ng loob, lakas ng katawan para ho magampanan ang paglilingkod sa taong bayan ng Lungsod ng Lipa. Amin itong hinihingi sa pamamagitan ng ating mahal na Berheng Mary Mediatrix of all Grace, tagapamagitan ng lahat ng biyaya, at kami po ay patuloy pa rin humihiling sa kaunlaran at katahimikan ng aming lungsod. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Magandang singing of the national anthem. Ano ba tayo? Please remain standing for the singing of the national anthem. Magandang umaga po sa inyong lahat. Reading of the minutes of the previous session and approval of the same. The Honorable Bibong Mendoza is recognized. Pakibanggit na rin po ng date. Yes, Mr. Chairman, I move that we dispense with the reading of the September 4 minutes. And 4 and 8. 4 and 8. 4 at saka yung 8. And including September 8, Mr. Presiding Any Officer. second to the motion? Seconded. Discussion? The Honorable Monfero is recognized. Good morning, Mr. Chair. At sa lahat po ng ating mga kasamahan dito sa Sangguniang Panlunsod, ganoon din po sa ating mga bisitang narito ngayon. Mr. Chair, I would like to clear the past resolution dated, ano nga date? September 4, which is after the votation. I'm out of the time, which is I'm requesting the honorable body
to put into resolution that I am out during the votation, Mr. Chair. There's an amendment to the resolution. What particular resolution? Mr. Vice Mayor. The Honorable Mendoza is recognized. Yes, ang akin lamang pong pinaaprubahan ay ang minutes of the previous session. So, hindi po ang resolution, Mr. Presiding Officer. Bali po, meron po siyang amendment dun sa minutes na siya po ay out during votation. In what particular pong resolution na kayo out during votation? Yun pong resolution natin na ginawa last September 4, which is yun hong patadala natin sa DVM and also sa DILG and COA for legal opinion. Chair. To be more specific, Mr. Secretary, ano pong number ng resolution na yon? Alam ba yung... Draft resolution, Mr. Chair. Draft resolution. Number 349. Number 349, Mr. Chair. Any second to the motion for amendment? Seconded. Discussion. Objection. What's the discussion? The Honorable Katipon is recognized. Doon ho kasi sa statement ni Consial Patmon about his, siya lang ho talaga makakapagsabi doon kung siya ay out and can. But the most important things in this sanggunian, yung kahinat na naman po ng mga nagre-record, yun pong may ipit ho ang ating taga-legislative na bakit ito palang isang ito'y out ay kinount mo as bumoto. Dito ay 11 piraso laang at ang sabi ko nga dito, ang pagkukonsyal ay hindi isang gawang biro. Ito ay gawa ng isang opisyalis na Luzon na Lipa na lahat ng pinagbobotohan dito ay sagrado at may pananagutan tayo sa batas. Kung nino kay Consial Patmon na sinasabi siya out when the votation is going on, sino ho ang nagkamali? Kaya, so I refer this sa ating sekretary sana na ito ay maresolba ng isang executive session at tingnan ho natin kung paano ho natin ito resolbahin. Also kasi nag-stand na sabi ni Consial Patmon na siya ay out when the votation ay nakandak. Ipit ho ang ating nag-secretariat na nagme-minutes ng atin. Bakit mo ito inilagay na bumoto siya pala'y out? Yun ang sabi ng person in concern. So kung ang nakita naman ng sekretarya ay nariyan ho bumoto. Si Consial Patmon naman ho ang ipit dito sa sitwasyong ito. Kaya ito isang wini-wait ho natin na isang mahirap na desisyon na sabihin ho natin, amyandan ho natin ng isang minutes of meeting dahil sa ako ay hindi bumoto riyan, mananagot ho ang sekretariat ho dito sa sitwasyong ito. Mr. Secretary, pwede po bang mabasa natin yung minutes? Specific minutes regarding po dun sa votation? Mr. Chairman, kung pababayaan po ninyo, ako na po magbabasa ng ating minuto. Ang nakalagay po dito sa ating minuto ay ito po akin pong babasahin. Kagalang-galang Linatok, I would like to restate my resolution requesting for the legal opinion
regarding the statement of the officer in charge of the accounting, Ms. Judy Makasait, in contrast to Resolution Number 238 of the Sangguniang Panlunsod, directed to the Department of Interior Local Government, the Commission on Audit, the Department of Budget and Management, and the City Legal Officer, Mr. Chair. It was seconded by Kagalang-Galang Macluhan Singh, at it was jointly moved by Kagalang-Galang Macluhan Singh and seconded by Councilors Concon Hernandez Veloso and Councilors Aris Emmanuel Mendoza. The presiding officer, discussion, objection. There is an objection. Those who are in favor, I am declaring a 1-minute recess. Then the session was resumed and Councilor Katipon was recognized. Mr. Chairman, gusto ko lamang namin maliwanagan ang naging resulta ng botohan. Kasi hindi ho namin maintindihan kung ilan ang bumoto ng abstain at in favor regarding the resolution requesting the opinion of the DILG, DBM, the City Legal, and the COA. May we know the result of the votation? Presiding officer, ang votation po natin kanina, there are 3 abstention, sina Konsehala Briones, Konsehala Liviste, at Konsehala Makasait. So the motion is approved. Now we will proceed to our next topic. Then Councilor Hernandez Veloso is recognized. The Honorable Monfero is recognized. Mr. Chair, noon pong oras na yon, before the votation, ako po ay may tawag ng pangailangan. So nag-CR po ako at dito pa nga po ako dumaan sa likod na pintuan na to. At pagbalik ko po ay tapos na yung votation. Kaya nagtataka ko kung bakit sa draft resolution ay lumalabas na 3 yung abstain at lahat ay favor. So Mr. Chair, I'm requesting to the honorable body na yun naman ho ang totoo at yan ho ay kung makikita sa video, naka-video naman tayo, ay makikita naman talagang ako ay wala po sa, during the votation ako po ay out. The Honorable Katipon is recognized. This is part of the statement of Kagawad Montero. Mr. Chair, sa aking mga kasamahan, good morning. Ang mga bagay na yan, kung hindi dadaan ang lahat ng ratification dito sa Sangguniang, ano pa ho kaya tayo ay pinagtitiwalaan ng tao? Kasi ang pinag-uusapan ho dito ay pera. Pera ng bayan. At tayo ay binoto ng tao para tayo ho ang tumingin. Ngayon, kung hindi dadaan sa atin ang mga ratification na yan, at basta na lamang nila babayaran ang mga dapat bayaran, ay ano pa ho ang silbi natin dito. So, ang opinion ko na ang lahat ng kontrata at ang lahat ng kaperahan ng ating lusod ay dumaan dito sa ating Sangguniang Panlunsod for check and balance. Ano ho? So, yun ang aking pinararating. Kung iyan ho ang legal at ang tama sa paggastos na ating kaperahan, ay dapat lamang dumaan dito sa atin sa Sangguniang Panlunsod. Yun lamang ho at maraming salamat. So, in the statement of Councilor Montero here is, he is in favor to ask the DBM or in favor of the resolution that we made. The Honorable Monfero is recognized. Tulad ho ng sinabi ng ating kagalang-galang ni Lokatipon, at naulit po niya na kung yun po yung tama, dahil hindi naman po ako abogado. Ano po, malinaw na malinaw po yung aking sinabi. Kung yun po ang tama at legal, ay ako po ay sumasangayon doon. So yun po nga sinasabi ng ating kagalang-galang ni Lokatipon, yun ho ay hindi ho yun yung ating resolution na pinag-uusapan ngayon na ating nga pong sinasabi ho ni Council doon nung siya ay magsalita na ihingi ng legal opinion sa DILG, sa COA at sa DBM. So hindi ko po yan itinatanggi, kagalang-galang Council Nilo, at ang sabi ko nga po sa inyo ay ako hindi abogado, hindi ko po alam kung ano ho yung talagang legal basis ng ating gagawin, kaya ho sinasabi ko sa inyo kung yun po yung tama. So, again, at
Hindi naman ho ako kaya sinasabi ko ngayong oras na ito na ako ay out during votation, ako ay naglilinis ng kamay. Yun po ang katotohanan na noong panahon po na yon, noong oras na yon, na nagbotohan, ako po ay wala sa aking upuan at ako po ay lumabas para po mag-CR doon sa CR na, yung common CR niya sa likod, kung kaya pagbalik ko ay tapos na po yung botohan. Yun po ang malinaw at yan po ay pwede kong sumpahan sa lahat po ng mga taong narito at sa ating Panginoon Diyos. So, you know ang statement ni Consul Montero na talaga siya wala doon sa botohan. So, ito ay kung ganon, babalik ko, sabi ko nga, with choice na lang ko siya, pili lang ko tayo sa dalawa. Yun hong nagre-record o nagbibilang ng boto o si Consul Patmon o nagbibilang ng boto. So, personal niya yung kuha na siya ay wala dahil siya mismo yung taong iyon at siya ay nag-CR ng oras na yon. So, hindi ho masasabi, mapipilit natin si Consul Patmon siya narito dahil sabi niya siya wala. So, ang puputukan ho nito ay nagre-record ng botohan. Yun ho ang for the ito ho ang clarification. Kung baga ho sa pagkaklaro ho natin dito, ang puputukan ho dito nga ay itong secretariat na bakit kayo nagre-record nang wala pala yung tao. So, pag tinignan naman natin yung minutes, siya ay narito. So, yun ho, isang resolvehan ho natin para sa isang maayos nating minuto. Siguro po yung atin na lang pong gawin to set the record straight ay Mr. Secretary, pwede po bang makita ho natin sa video kung si Consul Patmon po ay wala during votation or narito? Mr. Chairman, before... Mr. Chair, we move for recess, Mr. Chairman, because we will go to look at the video, is it going to be on air or are we going to have a recess? On air na po. On air na, Mr. Chairman. So, yes, Mr. Presiding Pero Officer. before that, the Honorable Mendoza. I would just like to add, kasi meron yung tatlo atang set na nag-check din na ata sa atin ng attendance, baka kung ito makakadagdag sa pag-resolve ng pina-amenda po ni Consul Patmon, na andiyan po ang atin pong sa minutes, na andiyan po ang sa resolution, at meron pa hong isa pang nag-check po sa atin, baka po pwedeng makita na rin at masilip na rin nila on the record kung ano po talaga ang katotohanan para lamang po naman may tama po kung ano man po ang sinasabi po ng ating kasama na si Consul Patmon. Salamat, Mr. President. Actually po, dalawa lang ho muna tayo, yung sa minutes and yung sa draft resolution, wala pa ho tayong nilalabas na draft resolution dahil po hinihintay po natin, dahil mayroon pong nagko-contest at hinihintay po natin maaprubahan ng minutes ng last session before ho tayo maglabas ng draft resolution. Kung meron man hong draft, yung po hindi ho authorized pa ng sanggunian at hindi ho yan na pinipirmahan pa ho ng Vice Mayor. Until such time na ma-resolve po natin yung votation. The Honorable Monfero? Mr. Chair, with regards pa ho ito sa sinabi ng ating kagalang-galang Nilo Katipon, na tama't ako po ay present that time dahil nandito naman ho ako doon nung session natin na yon. Pero, again, I would like to manifest that during the votation, I am out at ako naman ho may paninindigan. Ako ho'y tumatayo kung ano ho yung aking boto. Kung ako ho ay nag-abstain, yun ho ang aking paninindigan. Kung ako ay nag-favor, yun ho ang aking paninindigan. Nagkataon lamang po, again, na ako po ay out during the votation at yun po yung totoo. At siguro ho ay hindi ako pwede magbanggit ng pangalan. Maaaring ilan ho dito ay nakakita sa akin na ako ho ay dito dumaan sa kabila at ako po ay nagpunta doon sa common CR ng ating sanggunian. So, to the honorable body, again, I am requesting, I manifest that I am out during the votation of that September 4 resolution. Thank you. We'll wait na lang po sa result po ng ating record. So, dun po natin na i-base po yung request ni Consihal Monfero. Habang hinihintay po natin yung record, I'm declaring a 1-minute recess.
Session resume. The Honorable Monfero is recognized. Good morning po ulit, Mr. Chair. I would like to reiterate my motion that during the votation of last September 4 resolution, which is Number 328. Number na lang. Number. requesting the DBM and COA and DILG for legal opinion. I am out during the votation, Mr. Chair. Any second to the motion for amendment? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded. There's an objection. Those who are in favor of the amendment, please raise your hand. The amendment. 1, 2, Patman ikaw, pare. 3, 4, 4 in favor. Those who are not in favor, please raise your hand. 2 abstention, abstain. Ano ka, abstain? Okay. But 4 in favor, 4 abstain, 1 against. The motion for amendment is hereby approved. Thank you, Mr. Chair. Committee report, the Honorable Puwa is recognized. The Honorable Mendoza is recognized. As amended. Yes, Mr. Chairman, so I move that we dispense with the reading of the minutes and the same be approved for third and final reading. As amended. What's the point of order? Clarification that it means that the minutes of the September 4 meeting session was approved Amended. with the amendments na si Paring Patmon ay siya ay nasa labas na magbotohan. Ibig ko sabihin, dun ho ay na-approve na ho natin ang ating minutes of September 4. September 4 meeting. Salamat po. Any further discussion? Objection? Hearing none, the minutes of the September 4 session is hereby approved as amended. Committee report, the Honorable Puwa is recognized. The Honorable Vista is recognized. Thank you, Mr. Chair. In behalf of the Committee on Health and Social Service, I would like to present this August Body Committee Report number Health 2014-004. May I request the Secretary to read the report? Mr. Secretary. Committee report. Findings. In her privilege speech during the regular session of the Sangguniang Panlunsod on August 11, 2014, Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso proposed an ordinance entitled an ordinance providing comprehensive employment and livelihood opportunities for persons with disability. Said ordinance is in accordance with Republic Act 7277 and Republic Act 10524. A committee hearing was conducted by this committee on September 8, 2014 to discuss the said ordinance, which was attended by the Honorable Pasita Libiste, Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso, Assistant City Personnel Officer, representative from the CSWDO, President of PWD, Assistant City Personnel, President of LCOC, and representatives of SMC Dilipa. During the said hearing, the representative of SMC Dilipa expressed their willingness to support the proposed ordinance and informed the committee that they have already some PWD personnel. Recommendation. After careful evaluation of the proposed ordinance, this committee to which this matter was referred recommends to this august body the approval of the following ordinance. Ordinance providing comprehensive employment and livelihood opportunities for persons with disabilities, authored by Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso. Respectfully submitted, Honorable Pasita S. Libiste, Chairperson, Honorable Mark Aris Pilibansing, Member, and Honorable Donato Olinatok, Member.
All signed the committee report. Discussion, objection, hearing none. Committee report number held 2014-004 is hereby approved. Next committee report, the Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, provided that all the councilors has the copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second for the adoption of the committee report? Seconded. Discussion, objection, hearing none. Committee report number House 2014-040 is hereby adopted. Unfinished business. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day. Number 1, request of the city administrator by authority of the city mayor for the amendment of resolution number 336 ratifying the contract of services entered into by and between the city government of Lipa represented by the LCE and Mr. Ruben Gamboa's consultant on social services policy and management of the city government. Refer to the Committee on Good Government. Number 2, reclassification request from agricultural to residential use of Ms. Lourdes M. Mayo. Refer to the Committee on Land Use. Reclassification Refer to the Committee on Land Use. Refer to the Committee on Land Use. Refer to the Committee on Land Use. Number 6, Sangguniang Panlalawigan of Batangas Resolution number 258 approving special ordinance number 17-2014 of the City of Lipa entitled Ordinance Regulating the Operation of the Lipa City Night Market. Noted. Number 7, copy of resolution number 08 adopted by the hospital ng Lipa Board of Trustees providing charges and fees for services rendered by the Committee on Health. And number 8, supplemental budget number 2014-02 for the budget year 2014 na Barangay Gs. Refer to the Committee on Appropriations. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable Pasita Eslebisi. Mr. Chair, I move for the enactment of the ordinance providing comprehensive employment and livelihood opportunities for persons with disability. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Katipon. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution ratifying the deed of donation executed by the Sangguniang Barangay of Barangay Kiyomangi in favor of the city government of Lipa represented by Barangay Chairman Feliciano E. Dalisay and the city government of Lipa represented by the city mayor Honorable Maynard Isabili. Any second? Seconded by the Honorable Katipon and Linatok. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege, the Honorable sa urgent matters na yan. Sige, urgent matters, the Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, I move that we consider item number 8, the approved supplemental budget of Barangay Gs under the business for the day be considered as urgent. Any second for urgency? Seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move that we pass a resolution concurring the approved supplemental budget of Barangay Gs in the amount of 219,500
269.50 for third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded by the Honorable Katipon Mendoza, Makasait, Lebiste, Puwa, and Monfero. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, I also move that we consider urgent item number 1, provided the matter has been referred to the Committee on Good Government, which this humble representation is also a member, Mr. Chair. Any second for urgency? Seconded by the Honorable Monfero and Puwa. Discussion? Objection? Hearing none. Item number 1 of the business for today is hereby declared as urgent. Mr. Chair, believing that Mr. Ruben Gamboa, as consultant on social services, this is a renewal of his contract, and he's been serving and providing assistance to the social services needed by the City of Lipa. I move that we pass a resolution ratifying the contract of services entered into by and between the City Government of Lipa, represented by the local Chief Executive, and Mr. Ruben Gamboa as consultant on social services and management of the City Government. For third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded. Discussion? Objectors, 1 objection. Those who are in favor of the motion duly seconded, please raise your right hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 in favor. Those who are not in favor, please raise your right hand. 1, 2, 3. 7. 2, 3, 4, 5, 6. 7 in favor, 3 against. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, by authority of the Chairman of the Committee on Land Use, I move that item number 3, the reclassification request from residential to commercial use of Dr. Dennis L. Atienza with the area of 313 square meter be considered as urgent, Mr. Chair. Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. Item number 3 is hereby declared as urgent. I move, Mr. Presiding Officer, that we pass an ordinance reclassifying the property of Dr. Dennis L. Atienza with the area of 313 square meter from residential to commercial use for third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded by the Honorable Katipon, Hernandez Veloso, and Monfero. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Monte Alto is recognized. Magandang umaga, magandang tanghali, Mr. Chairman. At saka mga nandito ngayon, mga kasamahan. Ang akin pong nais bigyang pansin ay ang atin pong kalinisan dito sa lungsod ng Lipa. At ito po ay nangyayari dahil sa ating mga basura. Alam po, inilalabas po ng mga may bahay ang kanilang basura sa labas ng kanilang bahay, at ito po'y lalong kumakalat kapag po ito ay napuntahan ng mga aso. Ito pong asong ito ang kinakalkal ang mga basura, at ito po'y talagang kumakalat sa ating karsada. Sana po ay mabigyang pansin natin ito, may refer po natin ito sa komitiba upang masabihan natin itong ating city veterinary na lubos-lubusin ang pag-ikot dito sa lungsod ng Lipa upang mahuli nila itong mga asong gala na sa tuwi na ay siyang laging nagkakalat ng mga basura na inalalabas ng ating mga kababayan, Mr. Chairman. Referred to the Committee on Environment. Privilege? Isa pa, Mr. Chairman, nais ko pong mag-report sa ating mga kababayan na yung pong Star Tollway ay ongoing na yung construction dito sa exit, dito sa Balete. At ito po ay nagkaroon na ng bayaran, finally. At ito pong lahat ng construction doon ay ongoing na. Yung pong mga fabricated items at fabricated works
na dapat ay ikakasa doon, yun po ay nakakasa na at yun lang pong counting structural ang gagawin. Ang sabi po ng Star Tollway, hopefully ay November daw po, end ng November, ay mabuksan na yung Star Tollway. Tama-tama po na darating ang Kapaskuhan, sobrang traffic dito sa lungsod, ay mababawasan na po ang traffic dito sa ating lungsod. Makikinabang po dyan ay ang mga taga East District, taga North District, taga Padre Garcia, Rosario, hindi na po sila mag-exit ng Tambo sa halip, ay ang exit na po nila ay dito sa Bulacnin exit. Discussion? The Honorable Hernandez Veloso is recognized. May I ask a few questions to the Honorable Monte Alto pertaining to the Star Tollway's plan of opening the Bulacnin? Yes, ma'am, para po sa... Maraming salamat po. Kasi po parang natatandaan ko po noon, second term ko pa lamang po, ay sinasabi pong lagi ng bubuksan. Ay bubuksan daw ng November, bubuksan ng January, bubuksan makatapos ng Pasko. Ay hindi naman, hindi naman po natutuloy. Ay ano gahong po pwede natin gawin sa Star Corporation that we can pressure more as a city rather than as being at the receiving end of their promise na ito'y bubuksan na hindi naman madalas matuloy. Can we have a resolution requesting that a signage be set up in the entrance of Star Tollway saying that open Bulacnin Road now from Lipa City? Pwede ka pong gayon. Mr. Chairman, open 24 hours. Now po, open. Mr. Parang hospital ng Lipa lang po. Mr. Chairman, tayo po ay walang kapangyarihan sa Star Tollway kung ano po ang kanilang ginagawa. Tayo po ay nakikialam na lamang dahil nga sa kagustuhan natin na mabuksan na yon sapagkat malaking tulong po yon sa ating bayan. Ano ho? So finally po ay nahawakan natin itong pakikipag-usap sa Star Tollway bilang itinalaga nyo na committee ng access roads at inuuna po natin yung Star Tollway. At inire-report ko lamang po yung aming mga pinag-uusapan. Yung pong bayaran nila na kaya po hindi matuloy-tuloy dati ay yun pong sa right of way, acquisition ng lupa na gagawing exit ay hindi po mabayaran dahil nagkaroon po ng kasuhan dito sa ating husgado. At hanggang ngayon nga po ay nakasalang pa yung kasuhang yan. Hindi naman po pwedeng bayaran ng DPWH, ng ating gobyerno, ang mga tao hanggat may kaso. Kaya nga po ang nangyari, hindi ma-desisyonan yung kaso, ang nangyari po nung ma-absorb ng San Miguel, yung Star Tollway, ay nagmagandang loob na po sila na sila na ang magbayad dito sa mga right of way na kinukuha. Bago po, kapag nabayaran nila, saka sila babayaran DPWH kung tapos na yung kaso. Magpasalamat po tayo sa San Miguel Corporation na nagpauna sila ng bayad para po matulungan na nga ang lungsod ng Lipa na maipagawa iyang exit na yan sa Balete. At ang nangyari nga po ay nagbayada na, kaya nga po full blast yung ongoing na construction ng exit na yan, Mr. Chairman. So sa makatuwid po ay wala rin po tayong magagawa at the end of the city kung ito po hindi humatuloy ng November. Ay sana po ay kailangan ko po ang inyong dasal na sana po ay talagang mabuksan na yan sapagkat talaga pong malaking tulong sa lungsod ng Lipa. At marami na pong tao ang nagsasabi at tuwang-tuwa, mga negosyante pati, na luluwag ang pagninegosyo sa Lipa kapag nabuksan niyang exit na yan. Salamat po Mr. Chair at sasama ko na ho sa aking dalangin. Wala pong problema. Basta po, dalangin ko ay matiwasay na pagbubuntis ng aking kasamang konsehala, Concon Hernandez Veloso. Kung tunay, Mr. Chairman. Linatok is recognized. Mr. Chair, nung ito po ay ating hiniring noong, if I'm not mistaken, ay January, ay bisita po natin dito kasama si Consel Raul, kasama dito ang taga-DPWH at saka po ang taga-Star Tollway, na ito nga daw po ay sisimulan nila ng bidding ng February and hopefully ay matapos na ng September. But with the statement of Consel Raul na yun po ang tunay na nakapagpa-delay
sa pagko-construct nila. At yan nga po ay nung sinimulan nila, napatigil pa hanggang sa nagkaayos na sila, saka pa uli napatuloy. Kung kaya nga po ay, ako naman po ay halos araw-araw ay dumadaan diyan, ay in full swing na ang kanilang construction diyan at sa atin ding pakikipag-ugnayan, kagaya ng nabanggit ni Consel Raul, ay na ito ay napakalaki na ng posibilidad na by November, kung makikita naman po natin yung kanilang phase ng paggagawa, ay sa ating tansya din po, ito ay by November ay talagang mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Yun nga lamang po ay ninanais din nating tawagan ang ating taga-barangay Bulacnin, taga-barangay Marawoy, taga-barangay Inusluban, at ang ating sipos na mapaghandaan po ang volume ng sasakyan na dadaan dito sa kanto ng Levittown. Ano po? Dahil dyan po sa ngayon ay yan pong papasok ng Leviste Drive ay marami po ang nakaparadang nagte-terminal, kung di ako nagkakamali, na jeep at tricycle. Ano po? At doon po sa may lugar naman ng mga lumian ay nandoon din po ang mga pumaparking ng mga pribadong sasakyan at yung pag-loading and unloading ng mga jeepney. So, atin din po sigurong dapat na ito ay ibigay alam agad-agad sa sipos na mapag-aralan ang magandang flow ng traffic. Bago po buksan ng November, hindi po yung tetestingin na naman natin na mag-traffic muna bago tayo gagawa ng solusyon. Ngayon pa lamang po ay ating sinusuhestyon sa sipos na pag-aralan na kaagad yung mga pupwedeng gawing pagpapaluwag ng kantuhan ng Levittown. Dahil ngayon po na hindi pa bukas ang Star Tollway, ay dumaan po kayo diyan at kayo'y matatraffic dahil po sa hindi tamang pagsasakay at pagbababa ng mga pasahero at yun pong mga nagte-terminal doon na tricycle at saka po ng jeep. Hindi naman po sila aalisin. Mapag-aralan po na mailagay sa ayos dahil sigurado po ang mga dadaan dyan ay hindi lamang mga private vehicles. Ano po? Siguradong maraming dadaan din dyan ng mga malalaking nagninegosyong truck. Kung kaya nga po sana yan ay mapag-aralan agad-agad. Salamat po. The Honorable Monte Altos. Mr. Chairman, tama po si Councilor Don Linadok doon kasi po ay talagang volume po ang darating na sasakyan dyan. At sana nga po yung ma-repair agad to sa komitiba upang bago po magbukas yun ay nakalagay na po yung mga babaguhin nating traffic flow sa lugar na yan. Nakikita ko po na itong kalye dito, ano nga ito? Ito sa may school, Tangko Drive. Diyan po nagkakaroon ng block kasi po two-way 'yon. Nakikita ko po na sa tingin ko kailangan pong i-one-way 'yon. May oras na doon po ay papunta lamang ng Tangko Drive, puntang Balintawak at hindi po pwedeng mag-exit doon. At yun pong papuntang Dagatan Road ay pag minsan nga po ay mga truck pa ang nakaparada doon at doon ay pinaparada, ay siguro po talagang ipagbawal na natin doon ang pagparada kasi po doon po magkakaroon ng block doon sa kantuhan ngayon. So tama po si Councilor doon, pag-aralan na po habang maaga pa para bago magbukas ang Star Tollway exit sa Bulacnin, ay meron na po tayong mga na pag-aralan at na ipasang ordinansa para po sa traffic situation ng Lipa. The Honorable regarding the Honorable Monfero is recognized. Tama po nga ho yung sinasabi ng ating kagalang-galang Councilor Raul Monte Alto, ganoon din po yung sinabi ng ating kagalang-galang Councilor Don Linatok. At gusto ko rin nung isama na rin ho natin yun hong road from Balintawak going to Sitio Santo Toribio. Kung mapapansin po ninyo, yan ho yung isang access road na pwedeng daanan ng mga light vehicle going to Star Tollway. Ano po? So, isama na rin po natin yon sa ating pag-aaralan kasi po,
Nung minsan po ako'y dumaan dyan, kasi yan po naman ay hindi naman itong napalaking kalye, pero nandun po lahat, left and right, nakaparada. So siguro, isama na rin natin itong balintawak na nagko-connect po sa Sitio Santo Toribio, lalabas po yun doon sa may, malapit ho doon sa kanto ng papuntang Pusil, hindi ganong kalayuan. So isa ho yan sa access road na pwede hong madaanan ng ating mga light vehicle na papunta po ng Star Tollway. Yun lamang po, sir. Maraming salamat. The Honorable Puwa is recognized. Napakagandang balita po nung balita po ni Consiel Raul. Ano po? Alam naman po natin at napakalaking issue dito sa ating Luzon na lipaan traffic. At ganun din po yung suggestion po ni Consiel Don na dapat ngayon pa lang ay napaghahandaan na natin. Ano, as chairman po ng Peace and Order ay napakalaking sakit sa ulo nitong traffic sa Luzon na lipa. Ano? So, ito po ay napakalaking tulong. Ano? At tamang-tama po na paghandaan po natin yan, lahat na po yung mga access road na yan na patungo doon sa exit po ng Star Tollway. Ngayon pa lang napag-aaralan na dahil ngayong Kapaskuhan, sabi nga po ni Consiel Raul, papasko na naman, matinding trapiko na naman ang maranasan dito sa Luzon na lipat. Baka maya-maya po ay meron na naman tayo nung tinatawag nating yung, ano tawag doon? Yung tinda-tindadahan? Ano tawag doon? Hasidera? Hasidera? Hasidera. Yung mga tinda-tindahan dyan sa tabi ng kalsada. Tiangge. Ano, sa madaling salita, tiangge po. Di siyempre, yan naman po hindi natin may iwasan. Yan po kumbaga talagang isa po yan sa nagpapasaya sa lungsod ng Lipa kapag dumarating ang mga kapiyastahan. Kaya't yung traffic talaga given na po yan, pero kailangan po natin gumawa ng solusyon. Ano? Kumbaga mabawasan malamang po. At Mr. Chair, pwede mag-privilege na ako diretso? Or ano? Di pa. Di pa. The Honorable Mendoza is recognized. Mr. Presiding Officer, magandang umaga po muli sa inyo. Ito po talaga dapat po ay part po ng aking privilege speech, pero nabuksan na po ng ating pong mga kasama. At ang talaga hong ang aking bubuksan ngayon ay worsening traffic situation po dito sa ating lungsod. At ngayon nga ho, meron na hong kaunting linaw at baka ho mabubuksan na ang Star Tollway. Pero siguro ho ay lagi nating napapansin, lagi ho nating binubuksan ang ating pong traffic situation dito sa ating po sa Sangguniang Panlunsod. Lagi ho may nagbabanggit, ang mga konsehal ho ay lagi na hong pinupuntahan ng tao dahil napakadami na nga ho ng sasakyan, napakahirap na hong pumasok sa lungsod ng Lipa sa kadahilanan po ng traffic nga po na nangyayari. Pero ang akin pong tanong sa atin pong mga kasama, tayo ay lagi na hong nagpapagawa ng experimentation, tayo po ay lagi na hong may pagbabago nung una sa traffic natin, pero ngayong gaho ay meron na tayong ordinansa na naipasa o meron na hong naibigay ang mga traffic division na ordinansa na kailangang ipasa dito sa ating lungsod. Sa palagay ko, simula po nung mapaupo ulit tayong konsehal dito, simula ho nung isang taon, ay wala pa ho uli na nagagawa ho na paraan para ho mapaluwag ang sitwasyon ho ng traffic dito sa ating lungsod. Kaya siguro ho, wag na ho nating intayin na irekomenda sa atin ng mga traffic division o ng kung sino man po ang magre-rekomenda sa atin. Dito pa lamang po sa Sangguniang Panlunsod ay tayo na po ang mag-initiate, tayo na po ang gumawa ng ordinansa, yung makikita po natin na makakaluwag ng ating trapiko. Darating nga ho ang Pasko, bubuksan ho yung Star Tollway, siguro baka ho, kung hindi ho lumuag, ay lalo pong sisikip ang traffic. Kaya sana po ang komitiba po ng ating pong traffic ay magpasa na po tayo, magkameron na ho tayo ng isang ordinansa na makakapagpalawag ho ng traffic. Ang hinihikayat po natin ay gumanda po ang sitwasyon ho dito sa lungsod ng Lipa. Ang mga negosyante
ay muling pumasok sa lungsod ng Lipa. Kung hindi ho natin gagawaan ng paraan na lumuwag ho ang trapiko dito sa lungsod ng Lipa, hindi po tayo papasukin. Kaya po, dito pa lamang po sa Sangguniang ay tayo na po ang mag-umpisa. Salamat po, Mr. President. The Honorable Katipon is recognized. Sa tunay ho diyan, wala ho, hindi ho, ito na-evaluate kong mahusay talaga, tunay ho. Wala hong pagkukulang ang Sangguniang. Siguro ang pinakamaganda na lang akong gawin ay ang Sangguniang ay bigyan ng pagkakataon ng Chief Executive na yung chairman ng Kwan ng traffic o kami, kung sino man sa amin, na maging traffic SAR muna sa 3 buwan. Huwag na ho natin paabuti ng Pasko. Ay ngayon traffic na, pang araw-araw. Alam ka ho ninyo nangyayari doon sa loob ng palengke, Mr. Chairman, kung nakikita ho nyo. May mamimili pa rin naman sa loob ng palengke. Ang problema ho nila, yung delivery ho ng kanilang mga paninda, especially ho yung bigasan, paano nila ipinapasok ho yung bigas doon sa may perimeter ho ng gagawin siya ng parking building. Kaya ko sana sinabing gagawin siya ng parking building, ayun nga gusto ko rin maibukas din sa oras na ito, na yun ang chairman ng public market ay magtanong, bakit naglagay na ng perimeter fence o ng secure fence doon sa Kuwait? Wala pa namang construction. Ay sayang yung mga mamimili natin ngayong darating na Pasko. Doon may prutasahan, naroon ng lahat. Kung makikita ho nyo, traffic, ay buksan na muna hanggang hindi pa naman ginagawa at para makaluwag-luwag ho yung ating palengke. Yun ho, ang ating munang unahin. Ako ho'y naniniwala at ako ho'y ginagarantiyahan ko sa mga mamayan na lusod na Lipa. Narin mga konsyal na rin, may mga kamandag pa para ho sa bahay ng Lipa. Pagbigyan lang ang isa man din ng executive na maging traffic SAR o siyang hepe muna ng traffic at kami na muna ang implementor, 3 buwan lang at pag walang nagawa, edi saka. Dahil nga ho, hindi ho Pasko lang iniintay natin. Yung palahong disperas, arihong taga night market, narinig din, nangangailangan din ho ng ating tulong. Puro kailangan ho ay tulong. Kaya ho sana, kami ho'y nananawagan, lalong higit ho sa sipo, sa traffic na pagbigyan ang Sangguniang Panlusod sa kanilang mga kahilingan. Wala na po, the matter is the Honorable Linatok is recognized. Pursuant to the problems on traffic, meron po tayong isang binuong special ad hoc committee sa pamumuno ni Attorney J.R. Makasait na mapag-aralan po yung controlled towing. Dahil po talaga ay isa na sa problema natin ay disiplina dito sa lungsod ng Lipa. Kagaya nga po ng naging proyekto ng DPWH na pinaganda ang ating karsada para maging parking area. Nasa halip po na makaluag sa traffic, ay ito po ay nagiging sagabal. Mas magaling pa ho nung hindi pinagagawa yung kalsada at hindi masyadong pinaparadahan. Ngayon pong ginawa na sila'y nagreklamo para malumuwag ang kalsada, ginawa naman hong parkingan. Na pag-iinon nyo namang sinaway, ay ang sasabihin, husay ka sa amin sa susunod na botohan na eleksyon. Dahil kami sinaling mo, yun ho ang matinding mentalidad ng ating ilang mga kababayan na kahit na illegal ang kanilang ginagawa, ay ang gusto nila ay dahil sila'y bumoboto, ay pagbibigyan sila kahit mali ang kanilang ginagawa. Pagka naman hindi pinaayos ang karsada, ay inireklamo din ang mga, kaya magaling pa ho'y atin ng pareho din naman, ginawa at hindi, nagrereklamo. Kaya siguro mas maganda ay disiplinahin. Hindi ho natin tinitingnan yung susunod na eleksyon. Ang tinitingnan po natin yung pangkasalukuyang kaayusan ng ating lungsod. Ganun din po, isa pa, ay napag-usapan yung pong tungkol sa asidera. Sa maraming bayan po na ating napuntahan, ang mga asiderang ganito po at mga trade fair, tiyanggian, ay maayos, maganda, dinadayo, kaaya-aya sa mata. Pero po dito sa lungsod ng Lipa, kayo na ho ang magsabi,
nakakatuwa pero hindi kaaya-aya sa pananaw at sa karanasan ng ating taong bayan. Bakit? Sa halip na maging masaya ay nagdudulot ng matinding traffic. Ikalawa, hindi ho pare-pareho ang nilalagay na asidera. Hindi organized kung saan gustuhin ng kontraktor ng asidera, yun na lang ang kanilang gagawin. Kung kaya nga po, meron na tayong nasimulan dito noon na ating pong ipinagbabawal na sa kahabaan ng CM Recto ay magtayo ng asidera. Magtayo. Sapagkat ginagawa din po ang ating palengke ngayon. Ginagawa din po ang ating palengke ngayon. Eh gabi-gabi pa po ay meron tayong night market. Di ba? Itong night market, mga lihitimong tagalipa. Itong mga naka-asiderang ito'y dayo. Pero sila ang nagkoko. Sa kanila ho'y walang problema ang traffic. Mas gusto ng mga dayong yan ang traffic dito sa lungsod ng Lipa na nagiging salot naman sa atin mismong tagalipa. So siguro po ipagbawal na natin sa kahabaan ng CM Recto at ihanap natin ng isang magandang lugar na magiging tourist destination, tourist attraction ang asidera, ang Tianggian dito sa lungsod ng Lipa. Mr. Presiding Officer. The Honorable Leviste is recognized. Privilege, kung wala na po sa the matter opened up by the Honorable Monte Alto is referred to the Committee on Peace and Order. Privilege, the Honorable Leviste is recognized. Mr. Chair, bilang Pangulo, being chairman po ng Committee on Local Enterprise, I would like to make some amendments on Section 5, 9, and 10 on the Special Ordinance Number 17-2014, Ordinance regulating the operation of the Lipa City Night Market. Sa Section 5 po, any bona fide resident of the City of Lipa who is of legal age may apply for a slot at the night market. Vendor, applicant shall be entitled to not to more than one slot. Nor can another member of the family within the first degree of sanguinity to be concurrent as night market vendors. Sa Section 9 naman po, letter C, food stores except the fruit vendor shall be required to secure sanitary permit. At Section 10 po, the Barangay Tanod of Barangay 5, the host barangay shall complement the PNP and CPOs in the maintenance of safety, orderliness, and cleanliness. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, as a member of the Committee on Local Economic Enterprise and as the author of the Special Ordinance Number 17-2014, Ordinance regulating the operation of the Lipa City Night Market, I am amenable, Mr. Chair, to all the amendments that is being proposed by my co-author, Honorable Pasita Leviste. Any further discussion? The Honorable Hernandez Peloso is recognized. So Section 9 po, food stores except food stores, fruit vendors, and vegetable vendors. Any further discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Another matter, Mr. Chair, in relation to the night market code, we are furnished the copy of the guidelines for the implementation of Special Ordinance 17-2014, Ordinance regulating the operation of the Lipa Market, Lipa City Night Market, Lipa City Night Market Code with amendment. I would like to move for the ratification of the said guidelines as required under Section 2, Paragraph B, subject paragraph number 6 as amended. Any second to the motion?
Seconded by the Honorable Linatok and Puwa. Discussion. The Honorable Linatok is recognized. Nais lamang po nating malaman, Mr. Chair, kung ito pong guidelines for the implementation of Special Ordinance Number 17-2014 ay ito po ay napagtalakayan ng husay ng Lipa City Night Market Committee at naikonsulta din po sa lahat ng dapat na makonsulta tungkol sa ordinansang ito, Mr. Chair. Opo. This was, we had a meeting last September 8, and ito na po yung guidelines na inano po ng binuo po ng Lipa City Night Market Committee, the presence of some vendors. Sila po kasama po namin sa committee po sila. Okay, Mr. Chair, provided that we have here the officers, the president of the Lipa City Night Market, if I may be allowed, Mr. Chair, to sponsor the calling of suspension. If I may be allowed, Mr. Chair, to sponsor the suspension of rules to accommodate for them to discuss briefly what they, if they are amenable to these implementing guidelines, even a short message or short comment on this matter, Mr. Chair. Any second to the motion for the suspension of the rule? Seconded. Discussion, objection, hearing none. Rule suspended to accommodate our guests from the Night Market Association of Lipa. Magandang umaga po sa lahat, lalo na po sa ating Vice Mayor and kay Konsehala Leviste. Magandang umaga po. Ma'am, regarding po dito sa ordinance ng Special Ordinance number 17-2014, ano po, marami po dito ay na-discuss sa amin. Actually, nakaten po ako nito nang i-discuss sa committee. Nandun din po si Tita Patsy. Ano po, gayon pa man, natanong din namin kung ito ay dapat malaman ng aming mga miyembro. Ano po, at after discussion, since nabigyan kami ng copy furnish nito, may ilan pong nakaalam at nag-react regarding po dito sa ordinance. At may mga ilang bagay po na kaming tinatanong, ano po, tungkol dito. Una po dito sa sectioning, ito pong aming pina-priority. Ano po, since napapag-usapan po at nababanggit na kami ay iuusod, ano po, yung magsisimula ang mga stalls sa after ng barangay hall at mababawasan ng aming mga sukat na dati naman po ay mga 3 meters, 2 meters. Ito po ba ay tama or kailangan dumaan dito?
Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.